Madalas inilalarawan ng lipunan ang mga introvert sa pinakasimpleng paraan: tahimik, mahiyain, magalang. Nakikita sila bilang mga taong hindi gaanong nagsasalita, umiiwas sa atensyon, at mas pinipiling mapag-isa. Ngunit ang hindi napapansin ng karamihan ay ang katahimikan na ito ay hindi lamang simpleng ugali. Ito ay isang masalimuot na anyo ng pamumuhay. Ang mga introvert ay nabubuhay sa iba't ibang antas o level. Bawat isa ay mas malalim, mas matalim at mas pinapangalagaan kaysa sa nauna. Ang paglalakbay ng isang introvert ay hindi tuwid na linya. Ito ay isang pababa na paglusong, gaya ng paglalakad papasok sa mga silid ng isang sinaunang kuta. Bawat antas ay nagbubunyag ng mas misteryoso, mas matatag at mas makapangyarihang anyo kaysa sa nakikita sa ibabaw. Ang mga tahimik na taong minamaliit ay hindi payak. Sila ay maraming layers. At bawat antas ay isang pagbubunyag kung paano sila nabubuhay, nagmamasid at nagiging bihasa sa mundong madalas ay mali ang pagbasa sa kanila. Narito ang iba't ibang levels ng mga introvert. Bawat isa ay mas malalim na paglubog sa kanilang psikolohiya at pilosopiya ng pag-iral. Level 1. Ang tahimik na surface. Ito ang pinakapanlabas na anyo, ang maskarang unang nakikita ng mundo. Sa ibabaw, ang mga introvert ay yung mga tahimik na uri, magalang, maingat at madalas na pagkakamalang mahiyain o socially awkward. Iniisip ng iba na ito na ang kabuuan, kakulangan ng kumpiyansa o marahil kahinaan. Ngunit ang hindi nila alam, ang katahimikan sa surface ay hindi kahinaan. Ito ay pagsasala. Bawat interaksyon sa lipunan ay kumukonsumo ng enerhiya. Para sa mga introvert, ang mga salita ay parang pera at hindi nila ito ginagastos ng basta-basta. Kung ang mga extrovert ay nagsasalita na parang nagtatapon ng mga barya, ang mga introvert ay maingat na nagbibilang, pumipili kung kailan at saan sulit ang magsalita. Kaya madalas mas maiikli ang kanilang usapan, mas banayad ang kanilang presensya. Hindi dahil takot silang magsalita, kundi dahil nagtitipid sila ng lakas. Sa araw-araw ganito sila. Ang kasamahan sa trabaho na mas gusto ang emails kaysa sa mga maiinit na debate. Ang kaibigan na mas nakikinig kaysa nagsasalita. Ang estudyanteng nakaupo sa likod, tahimik na nagmamasid ngunit bihirang nagboboluntaryong sumagot. Sa mata ng iba tila absent sila, pero sa katotohanan ito ay disiplina. Ang tahimik na surface ang kanilang gate. Ito ang palanggan nila laban sa mga walang saysay na usapan, chismis at ingay. Tulad ng unang level ng isang labyrinth, ito ay nilikha upang salain ang mga hindi karapat-dapat bago makapasok sa mas malalim na bahagi. Level 2, ang mata ng tagamasid. Sa likod ng gate, matutuklasan ang unang tunay na lakas ng isang introvert, ang kakayahan nilang magmasid ng may kahindik-hindik na precision. Habang abala ang iba sa pagpuno sa hangin ng mga salita, ang mga introvert ay tahimik na nag-iipon ng detalye na hindi napapansin ng iba. Ang pagmamasid nila ay hindi passive. Ito ang kanilang pangunahing depensa at pinakamatalim na sandata. Napapansin nila ang mga maliliit na ekspresyon na mabilis naglalaho sa mukha ng iba. Naririnig nila ang mga pag-aatubili sa tinig, ang mga halakhak na masyadong malakas na nagtatago ng kawalan ng seguridad, ang mga maliliit na kompetisyon ng kapangyarihan sa likod ng mga usapan. Para sa kanila, ang mga interaksyong pantao ay hindi magulong ingay. Ito ay nakatagong kodigo at sila ang mga bihasang nagbabasa. Halimbawa, sa isang masikip na salo-salo, ang mga extrovert ay uuwi na may 10 bagong kakilala. Ngunit ang mga introvert ay uuwi na may mas malalim na bagay. Ang pag-unawa kung sino ang tuday na may impluwensya sa silid, sino ang nag-iisa sa kabila ng karamihan, at sino ang nagtatago ng lungkot sa likod ng mga biro. Ang mata ng tagamasid ay ginagawang pag-aaral ng psikolohiya ng tao ang bawat pagtitipon. Ngunit mapanganib din ito. Ang makakita lang sobra ay nangangahulugang magdala ng mga katotohanang hindi mo naman hiningi. Madalas umalis ang mga introvert sa isang usapan na may dalang mga kaalamang mabigat at hindi binabanggit. Ngunit ang mga kaalamang ito ang naglalatag ng pundasyon para sa susunod na level. Level 3, ang tahimik na estratehista.
Sa antas na ito, mula pagiging tagamasid ay nagiging estratehista ang mga introvert. Ang pagmamasid ay naahasa tungo sa pagkilos, hindi sa maingay na paraan, kundi sa banayad at tumpak na pamamaraan. Sa yugtong ito, ang katahimikan ay hindi na lang depensa. Ito ay nagiging sandata. Alam ng mga introvert ang kapangyarihan ng tamang tiyempo. Nauunawaan nilang mas matagal ang bisa ng katahimikan kaysa sa mga sigawan, na ang pagkaantala ng tugon ay mas matalim kaysa sa mga mabilisang tugon, na ang maingat na piniling mga salita ay kayang buwagin ang buong argumento. Ginagawa nila ang katahimikan bilang canvas at ang mga salita bilang maingat na brushstrokes ng pintura. Halimbawa, sa isang pagtatalo sa opisina, lahat ay nagsasalita ng sabay-sabay, nagbabanggaan ng mga ego. Ang mga introvert ay nakaupo lang, tahimik, inaabsorb ang bawat detalye. Sa rurok ng ingay, bigla silang magsasalita. Isang pangungusap lang, payapa at tumpak, ngunit sapat upang baguhin ang direksyon ng buong usapan. Sa level na ito, sila ay nagiging nakakatakot sa kanilang katahimikan. Madalas silang minamaliit ng iba hanggang sa magsalita sila. Doon natutuklasan na ang katahimikan nila ay hindi kawalan, kundi kalkulasyon. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag silang misteryosong makapangyarihan. Hindi nila kailangang sakupin ang silid. Binabago nila ito ng banayad na halos hindi namamalayan. Sa puntong ito, ang katahimikan ay nagiging estratehiya at ang estratehiya ay naghahanda para sa pinakahuling depensa. Level 4, ang panloob na kuta. Sa level na ito, natutunan ng mga introvert ang isang mahalagang bagay. Ang sobra-sobrang pagbibigay ng sarili sa iba ay nakakapagod, madalas walang kapalit, at kung minsan ay mapanganib. Kaya tumigil na sila. Nagtayo sila ng mga pader, hindi pader ng poot, kundi ng soberanya. Dito nabuo ang panloob na kuta. Dito itinigil ng mga introvert ang pagpapaliwanag sa iba. Hindi din nila ipagtatanggol kung bakit nila kailangan ng pag-iisa, kung bakit iniiwasan nila ang ilang tao, kung bakit mas pinipili nila ang lalim kaysa sa ingay. Hindi na sila humihingi ng tawad para sa kanilang pagkatao. Sa halip, pinoprotektahan nila ang kanilang panloob na mundo na tila isang sagradong teritoryo. Mula sa labas, tila malayo sila. May mga kaibigan na nagrereklamo na mahirap silang lapitan. May mga kasamahan na naglalagay ng tatak na sila ay cold o mailap. Ngunit ang hindi nauunawaan ng iba ay hindi nila itinayo ang kuta upang itaboy ang mga tao, ngunit upang ipagtanggol ang sarili laban sa pagkaubos, maling pag-intindi o manipulasyon. Sa loob ng kutang ito, malaya ang mga introvert. Malaya silang mag-isip ng walang sagabal, lumikha ng walang paghusga, at magpahinga ng walang pagkakasala. Natuklasan nila na ang pag-iisa ay hindi kalungkutan. Ito ay pagkain ng kaluluwa. Bawat oras sa loob ng kanilang kuta ay nagpapalakas sa kanilang isipan at nagpapalalim sa sariling pag-unawa. Sa level na ito, hindi na nila kailangan ng pagpapatunay ng mundo. Sapat na sila sa sarili. At ang pagiging sapat na yon ang naghahatid sa pinakahuling level. Level 5, ang hindi nakikitang pamamahala. Sa pinakamataas na antas, nakukuha ng mga introvert ang isang bagay na bihirang makamtan ng iba. Ang sining ng pamumuhay na halos hindi napapansin, ngunit may ganap na kontrol. Hindi nila kailangan mag-effort na makita, maintindihan o patunayan ng sarili. Napagtanto na nila na ang pinakamalaking lakas nila ay nasa pagiging minamaliit. Ang hindi nakikitang pamamahala ay hindi pagtatago. Ito ay pagpili. Pinipili nila kung kailan ilalantad ang kanilang talino, kung kailan ipapakita ang kanilang damdamin, kung kailan sila papasok sa entablado. At kapag ginawa na nila, hindi ito makakalimutan. Ang mga taon ng katahimikan ang nagbibigay bigat sa kanilang mga salita. Ang mga taon ng pagmamasid ang nagbibigay ng tumpak na direksyon sa kanilang mga kilos. Sa level na ito, kahawig sila ng mga anino. Naroroon ngunit mailap. Banayad ngunit hindi maitatanggi. Sa mga opisina, sila ang tahimik sa gilid ng silid hanggang dumating ang sandaling ang kanilang pananaw ay nakakapagbabago ng buong proyekto. Sa mga relasyon, maaaring magmukha silang malamig hanggang sa ibunyag nila ang lalim ng katapatan at pagmamahal na hindi matitinag. Gumagalaw sila sa lipunan na parang mga multo. Hindi nakikita ngunit nakaka-impluwensya. Hindi nila kailangang sakupin ang mga labanan. Kontrolado nila ito
sa pamamagitan ng pagiging hindi namamalayan hanggang sa tamang oras. Ang kanilang katahimikan ay nagiging kalasag at espada. Ang kanilang pag-iisa ay nagiging lakas. Ang kanilang pagiging hindi nakikita ay nagiging kapangyarihan. Sa mata ng mundo, sila ay nananatiling misteryo, ngunit sa kanilang sarili, nakamtan na nila ang kalayaan, ang pamamahala sa loob at labas ng kanilang buhay. Ang 5 levels ng isang introvert ay hindi lamang mga yugto ng personalidad. Ito ay mga yugto ng ebolusyon. Mula sa tahimik na ibabaw hanggang sa hindi nakikitang pamamahala, bawat antas ay nagpapakita kung paano nabubuhay, umaangkop at ginagawang lakas ang katahimikan ng mga taong introvert. Ang inakala mong hiya ay disiplina pala, ang inakala mong paglayo ay soberanya pala, at ang inakala mong pagkawala sa pinakamataas na antas ay sa katotohanan ay pamamahala. Madalas minamaliit ang mga introvert dahil ang kanilang kapangyarihan ay hindi maingay. Naghihintay ito, naghahasa, nagtatago sa mismong harap ng lahat hanggang sa dumating ang tamang oras at kapag lumitaw, nagbabago ang lahat. Habang mas lumalalim ka sa labyrinth ng isang introvert, mas malinaw na nakikita na ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay kapangyarihan na nagkukubli bilang absence. At yun ang kanilang ultimate advantage.